Everyone, this is Kiko Vlogs, a Filipino reactor based here in Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Agad-agad gawa na ito reaction video, ang Barda compilation, because why not? Hindi pa ako tapos. Nagdaldal na ako ng 10 minutes for today's video, pero hindi pa ako tapos. Pero kung may mga questions kayo dyan and everything, babasahin ko yan at sasagutin ko talaga kayo, lalo na sa mga bashers dyan for today's video. Dear, wala tayong karapatan. Marami nagsasabi na dapat magsalita na sa Ginoo. Oh my goodness gracious, wala tayong karapatan. Puwelsahin sila. Yan yung mga traits ng mga toxic fans. Yan yung mga traits talaga. Yan yung ayaw nila ng authentic. Gusto nila fan service. Tama ba ako? Gusto nila puro masaya lang. Gusto nila puro kakiligan lang kahit hindi naman totoo. Yan! That is one thing that I really love about Barbie and David, no? I just want to give you some ano lang. Kasi paulit-ulit ko sinasabi, mas kinikilig ako talaga doon sa nagtatampuhan sila. So basically, doon ko talaga nakita talaga yung, oh my God, this is not a fan service anymore. Kasi kung fan service yun, kahit may tampuhan sila or kagalit lang, smile pa din sila. Kasi tingnan mo ha, kahit sa mga mag-asawa, sa mga showbiz, kahit sa politika, kahit sabihin mo battered wife na ang asawa ng nila or ang asawa ng politiko, battered wife na, pero pinipilit pa din masaya, nakasmile pa din in front of camera. That is the example of fan service. Pero I can really say, I can attest, ito i-confirm ko talaga that Barbie Forteza and David Licauco are genuine. Especially dun sa McDo. Very authentic talaga yon because we do saw them usually or watch them usually na hawak kamay, grabe ang tinginan and everything. Tapos pagdating sa tampuhan, pinapakita din nila nagtatampuhan sila. So basically, they are authentic. Basically, they are genuine. Basically, they are real. Kung ano man nakikita nila, totoo sila. Kung ano nakikita natin, totoo sila kasi wala silang finifiltered. So basically, paniniwalaan ko kung ano yung nakikita ko. 'Di ba? Sa nakikita ko dun sa photo, dun sa Siargao ni Ginoo, hindi ko kasi ginajudge dun si Ginoo, hindi ko kasi ugaling mag-judge. Lalo na kung wala namang ginagawa sa akin masama, hindi ko ugali yun. Ginajudge ko lang ang mga tao, or naging specific ako sa mga the way nila mag-compose ng message, kung puro pait at hinagpis ang kanilang kino-comment. Kasi deserve nilang yung magising. Deserve talaga nilang magising for today's video. Pero pag wala naman yung ginagawa yung isang tao sa akin, bakit ko dadagdag ako sa issue? 'Di ba? Kaya ako nag-e-explain, okay, baka. Okay? Nag-e-explain ako na hindi about sa ganito, ganyan, baka business and everything, as long as hindi nagsasalita si Ginoo na kung girlfriend niya man or hindi girlfriend niya yan, hindi ako mag-jump into conclusion. Mag-a-assume ako into a brighter side. Hindi ako mag-a-assume na girlfriend ni Ginoo yan. Kung girlfriend man ako, mag-a-assume man ako kung girlfriend ni Ginoo. Tapos, kung mag-assume man ako, ay baka girlfriend nga ni Ginoo yan. Pero I will not throw hates kay Ginoo. Dear, hindi siya natin pag-aari. Itatak niyo yan sa utak niyo. Hindi natin pag-aari si Barbie and David. Sinusuportahan natin sila because we really love them. Maraming nagsasabi na pinaasa ni Ginoo si Barbie. Pinaasa sa ano? Ano bang alam nyo? Diba? Ano bang alam ninyo? Pinaasa ni Ginoo si Barbie. Anong alam nyo ginamit ni Ginoo si Barbie? Anong alam nyo? Anong ginamit? Siguraduhin nyo, kung mag-throw kayo ng hates kay Ginoo or any statement man, kailangan naka-prepare ang explanation ninyo. Hindi lang kayong sige lang ng sige. Diba? Kailangan may context. Diba? Kaya ayoko naging specific ako because I don't wanna explain context of the scenario sa mga pahapyaw ko. Because wala naman akong karapatan para magsalita about sa kanilang dalawa or kung ano nangyayari sa kanila privately. Diba? I have learned from my mistake doon sa statement na ilalabas ni Barbie. Pero even hindi ako naging specify doon sa sinabi ko na parang ang about sa ilalabas yung statement is about sa kanilang breakup ni Jack Roberto. Pero kinakain ako ng konsensya ko na para bang in-invade ko ang privacy niya. Kaya hindi na ako nagiging specific talaga. Kahit a single word, hindi ako naging specific. Sa scenario siguro oo, kasi it could be like this, it could be like that, and everything. Pero pagdating sa word, na for example, statement, tapos eventually ilalabas ni Barbie ang statement,
Hindi na. I have learned from that mistake. So, kayo mga basher kayo, anong nakukuha kaya nila, no? Ano binabash nila si Ginoo? Walang ginawa ang tao kundi pinasaya kayo. Tapos ngayon may nakita lang kayong litrato, nag-jump na kayo sa conclusion. O kung ang conclusion nyo is concluded talaga na totoo, o bakit? Bakit kayo nagtuthrow ng hates? Kasi, toxic kayo. Kasi, kayo ang Gina G na gusto nyong umamin si Barbie and David kung may relasyon man sila. Kayo ang Gina G. Actually, kung mababasa ninyo sa description ni Jim sa kanyang YouTube, siya actually yung Gina G eh. Siya yung toxic fan before. Na para bang hindi umaamin si David in everything, ginagamit niya lang si Barbie. Parang gano'n, non-verbatim parang gano'n yung pinopoint out niya. Na parang gusto niyang umamin si David, whether may Barbie Fortes sa buhay niya or may ibang babae. Pero sino ka? Diba? Can you ask yourself, sino ka? Isa ka lang namang putyo-putyong YouTuber. Diba? Oh, gusto mo yan? Gusto mo yan, diba? Oh, lunukin mo. Chares! Diba? Lunukin mo. Chares! Huwag kayong mag-alala, this is the last time na magsasalita ako. Kasi ganyan dapat. Ina-explain, nagre-rebat ka. Di ba kung may binabato sa'yo, magre-rebat ka. Hindi tipong i-disregard mo lang. Kung, for example, tumakli siya sa kanyang mga kwento, hindi yung aalis ka na lang bigla. Ihahang mo yung followers mo. Chares! Di ba? Ihahang. Asan yung Bali Indonesia mo? Dapat may mga kasunod yun. Asan yung mga Don Benito mo? Asan yung mga mystery girl mo? Kasi wala ang mystery girl sa Balisin. Ang tinatapik niya dito ngayon, ito yung photo. Asan na yun? Dapat may continuation yun. Hindi yung tipong aalis ka na lang bigla at iiwanan mo yung followers mo. Bobo ka ba? Di ba? Tapos ngayon sasabihin mo, itong vlog ko, sasabihin mo, todo explain ako. Halaka! Oh, ganyan dapat. Kung todo explain ako, halaka, sige, go. Ganyan dapat. Mag-explain ka dapat. Kasi ganun din naman talaga ang trabaho ng reactor. Hindi katulad mong putyo-putyo. Diba? Hindi katulad mong putyo-putyo. No. Ngayon lang ako magsustoop down sa level mo. After this, titingala ka ulit sa akin. Yes! Because hindi ka na makakarinig sa akin. Kahit na ano. Try ko. Yes! Di ba, Mi? Ganun dapat. Tawa-tawa lang tayo. Anyways, ano to? Mahaba naman yung video na to. Ay, wait lang. Wait. May message. Basahin na natin to. If David Licauco truly has a girlfriend, we believe that this should be respected. Exactly. His personal life is not something he is obligated to explain to the public, especially when there has been no official statement from him. David Kaisi, I love that mentality. Diba? Kung may girlfriend man si David, wala siyang karapatang sabihin sa atin yun. Bakit yung pagsasalita? Diba, ito yung ina-explain ko sa inyo. I love that mentality. We truly ask everyone to stop spreading fake news, rumor, and baseless speculations. As an artist and as a person, David deserves privacy, respect, and peace of mind. Not everything needs to be turned into an issue gossip. I love this mentality. Hindi ko lang siya ma-like or repost kasi naka-log out ako sa TikTok ko ngayon. If the time comes for him to share the truth, he will speak for himself. Until then, let us support him for his work, talent, kindness, not for rumors, not only cause confusions and harm. Tama. Ito yun eh. In English niya lang eh. Tama. I couldn't agree more. Thank you so much, David Kai. Ito yung pinupoint out namin, mga basher. Ito yung gusto namin ipalayag sa inyo. Pero syempre hindi nyo maintindihan kasi nga bobo kayo. Ganon yun. This is Keisha Vlogs and see you on my next vlog. Bye!